Now, bakit importanteng mamatay sa sarili? Imagine mo, kung hindi namatay ang Panginoong Hesus para sa kasalanan natin, ay hindi tayo maliligtas. Kung hindi naman tayo mamamatay para sa sarili natin, ay hindi din maliligtas ang iba. Ayoko mag-share ng gospel, nahihiya ako. Ayoko pa din mag-join ng D-group. Baka balang araw ay sabihin nila, ako naman ang mag-lead ng isang discipleship group. Kaibigan, hindi ka namamatay sa sarili mo, ay hindi ka mamumunga at magagamit ng Diyos. May nagsabi, our very usefulness, our fruitfulness for God is tied to our willingness to surrender our lives to Him. Kaibigan, kung hindi mo papatayin ng pride, kung hindi mo papatayin ng hiya, kung hindi mo papatayin ng pagnanasa mo na magkamal na mas marami pang salapi at ari-arian, ay hindi ka magkakaroon ng significant life. Si Dietrich Bonhoeffer ay isang German pastor na isa sa mga nagsalita laban kay Hitler at sa mga Nazis. Di nagtagal ay inaresto siya at kinulong. At dahil dito ay binigti siya sa pamagitan ng isang piano wire. Maaring inisip mo, kaibigan, wasted life ang ginawa niya. No, it is a blessed and fruitful life. Sabi niya sa sinulat na libro, ang title ay The Cost of Discipleship. When Jesus Christ calls a person, He bids them to come and die. Grabe, na-realize ko na ang pagtawag pala sa akin at sa iyo ng Panginoong Hesus ay isang suicidal mission. Hindi literal na magpapakamatay ka, kung hindi pag tinawag ka niya, ay automatic yun na sinasabi niya na mamatay ka na sa sarili mo at sumunod sa akin. Kaibigan, ang tanongin mo ito sa sarili, nakahanda ba akong sumunod sa Diyos? Nakahanda ba akong mamatay sa sarili upang matupad ko ang layunin niya sa akin, na lumago ang pagmamahal ko sa Kanya at magbahagi ako ng mabuting balita at gumawa din ng alagad. Kaibigan, kung nakahanda ka mamatay sa sarili, ay mamumunga ka at magkakaroon ka ng makabuluhang buhay sa mata ng Diyos. Maaring sa mata ng tao ay katawa-tawa ka dahil sa ginagawa mong pagsunod sa Diyos. Pero yung satisfaction mo sa mga bunga ng kaluluwang nadadala mo sa Panginoong Hesus ay walang kapantay na kayamanan sa mundo. Yung satisfaction mo, yung delight mo na makasama ang presensya ng Diyos dahil lumalagong iyong relasyon sa Kanya ay walang kapantay sa mga kayamanan na narito sa mundo. Nagpapasalamat ako sa ating mga discipleship group leaders na tumugon sa panawagan ng Diyos na gumawa ng alagad. Yung inyong binigay na oras, lakas, pera ay hindi masasayang dahil ang lahat ng ito ay investment sa langit. At ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na ang inyong buhay ay nagbibigay ng glory sa Diyos. Hindi sayang ang buhay nyo kung hindi natutupad nyo ang talagang purpose ng Diyos para sa inyo. Ating natutunan na hanggat hindi ka namamatay sa sarili mo, ay hindi ka mamumunga at magagamit ng Diyos. Nakahanda ka bang mamatay sa sarili upang matupad ang layunin niya na magbahagi ka ng mabuting balita at gumawa ng alagad? Paano mo ito isasakatuparan sa iyong sarili? Ang pahayag na ito ay dapat nating ipalawig at ibahagi sa ating mga kaibigan at mga kakilala. Naisip mo na ba kung kanino mo ito ibabahagi?